kasing issue mga kapatid. No? Ito ho ay nakababahala. Kasi ano ba, ano ba problema nitong mga taga-immigration bureau ito? Di ho ba lantad yung pong pagpapakawala sa isang Koreano na hawak nila? Di po ba? Ito ho, may isang ahente rito na hindi ho naman as in agent na regular. Sa pagkakaalam natin na meron din po mga JO, kumbaga yung mga contractual. Maliban po naman diyan, meron din po mga reports nung una pa, di po ba? Dito nga po mga kasakapat Kasapakat. ng mga sindikatong ito sa human trafficking. Opo, pero ito daw ho naman ngayon, in fairness naman din, wala na ho naman po tutugon dito sa problemang ito kung hindi mismo sila, di ba? Mismo ho, ang kumaga, problemang pulis, ang solusyon pulis din. Dito po sa immigration, problema po ito na in fairness naman din na po, minana na itong bagong talaga na immigration chief. No? Na, yes, opo. Ito po mga kapatid ay problema pong minana na ng kasalukuyan pong official ng Bureau of Immigration. Matagal na pong problema sa immigration ito pong issue ng human trafficking at ilang pa hong kabulastugan dyan sa ating pong pag-iparan. At ngayon po, ang gusto lang natin malaman, gaano ba ho kalalim ang problemang ito? Gaano ba ho ito katalamak ngayon so far na kailangan na ba dito ng cleansing sa ahensyang ito? Hindi ho magtanda itong agency na ito eh. Parang customs lang. Problema pong minana nitong si Joel Viado na bago pong talaga na Immigration Bureau. Siya ang ipinalit dito kay Norman Tansinko, if you recall. At hindi din po natin may tatanggi na itong Immigration Bureau magmula noon hanggang ngayon po lagi po may problema kasi nga din kapag ho dito hindi matino yung pinuno nito, definitely po hindi titino sa ibaba. Hindi ko sinasabing hindi matino ang mga dating pinuno nito, kaya na baka na mag-isip doon. Pero ganun din po ito, mga kapatid, kung babalikan natin, panahon pa po itong yung dalawang immigration commissioner na ngayon po ay nandidiyan sa Bilibid. Di ho ba yung po nagkaalagayan dito po sa mga Chinese na nahuli, dyan po naman sa Fontana, sa Clark. May dalawang deputy commissioners ngayon dyan na nasa Bilibid. Ito po yung 50 million bribery case, di ba? Sa kaso po rito si Jack Lam, kung nyo maaalala. Panahon din po ito ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Opo, ito pong Pastilla scam na ito, panahon din po ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga po, nagkaroon din po ng paglilinis dyan. Pero yun nga po, despite na pinakain daw sila, di ba, nito pong pera, ayan po ang myth, ang storya na tinatawag at pinakain daw po ng pera. Ano kaya lasa nun? Hindi ko alam, di ba ako nakakain ng pera eh. Di ba? O, lasa barbecue ko yung pera na yan. Depende siguro kung nakamarinate o ano. Depende siguro sa currency. Okay? Kahit na pa may mga ganong issue, bakit gaano pa kalalim tong problemang ito? Parang customs nga lang, di po ba? Hindi may tatanggi. Gaano kalalim ang isyong ito? Gaano kalalim po dito ang kapulukan nito? Kasi po sa customs, talagang malalim na po yan. Baka palagay ko po kahit na bakong gamitin natin, di mahuhukay yan. Si Ma'am Dana Sandoval to, baby girl, dahil po sa panahon ng halalan, opo, hindi mo na kinakailangan maging ekonomista na nagsasabi ho lagi na gumaganda ang takbo ng ekonomiya kasi po mas maraming pera. Opo, sa ekonomiya. Yung nga po sinasabi niya, mas mataas ang demand po sa itlog kasi nga po. Marami daw pakain, sabi kanina. Kasi nga yung mga pakain. Maraming pakain daw. Marami po mga meeting, etc. Right? And of course, no, habang papalapit po ang halalan, mas marami din pong perang iikot dahil nga sa halalan nyo na yan. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. At uulitin ko rin nga at mismo. Baka na nakalimutan niya na one time ako meron ako na nakausap dati pa naman to. Dati pa ko. About 2 decades ago na naging official dyan sa bureau na yan. Sinasabi nga, that time sa loob ng isang araw, mahina 500,000 piso. Opo. Ang kitaan dyan sa bureau. Wala ang gagawin actually. Meron sa darating. Kasi nga,
ang dami pong pwede pagkakitaan. Hindi lang itong mga papaalis. Itong mga papaalis na ito mga kapatid, ano to eh, risky pa nga ito doon sa mga immigration officers kasi nga may CCTV, di ba kapag nahuli yung pinatakbo mo, di ba, eh, magpapakracking, damay ka dito, mas risky. Yung sindikato ho dito, yung illegal alien, yan, eh, ang daming lahi niyan. Yung payola na ibinibigay nila sa bureau para hindi sila habulin. Kasi kung talagang maghahabol itong mga taga-immigration sa dami po ng illegal aliens sa Pilipinas, eh talaga namang wala kang paglalagyan. Baka pati yung bilibid, mapuno. Although ngayon po puno na yan. Wala kang pagkukulungan, girl. Sa dami po ng lahi, oo, mawalang galang lang, di ba? Oo, ang dami hong mga nandito ngayon ng mga dayuhan na mga nagtatago din, mga pugante sa mga bansa nilang pinanggalingan. Yung iba ho mismo, sila ang sindikato laban sa kanila hong kalahi. Opo, ang dami ho niyan. Ngayon, kapag ho yan ay tutugisin ng bureau, marami hong mahuhuli. So, payola system. Yan po siguro din kung gaano kabigat ang problema ng bago po ngayong commissioner dito pong Immigration Bureau. Kaya pagbigyan din po naman natin. Eh, sana nga, no? Siya ho ay magkaroon ng dent, kumbaga kahit papaano, dito po sa operasyon ng sindikato sa loob ng bureau. Kasi hindi mangyayari yan kung wala sindikato. Yung bang nakatimbre ka na, di ba? Doon po sa immigration. Pagdating doon, nakatimbre na kung sino ito. Eh, napakahigpit yan sa immigration. Hello? Lalo na kapag ikaw ay first time na babiyahe o kaya kay babae lalo na nababiyahe papunta sa mga bansa na nakatimbre din po ang kinakailangan hotspot bantayan. nila. Di ba? Hotspot countries. Kasi Ikaw ba na ano ka ba? Ay, hindi sila mahigpit sa akin. Minsan nga gusto ko nang tapusin, ayaw pa nila. Yung pakikipag-usap. Oo. Kwentuhan kasi kami. Ganun. Gusto ka? Ano, di ba pagdating, actually ang mga taga-immigration bibihirang umingit eh. Kasi Totoo po yan. sa ibang bansa bibihirang umingit eh. Talaga? Yes. No, usually, bibihira yung immigration friendly. Kumbaga poker face sila. Oo. Pagdating mo doon, titingnan yung mukha mo, tapos maghihintay ka. Lalo na kung ikaw first timer doon sa bansa. Titingnan yung mukha mo, tapos kukunin. Eh, ayaw mo doon inis. Pero walang usap pa. Walang usap. Tama. Oo. Thank you. Di ba? Oo. Yung iba, bibihira yung ngumingiti. Oo. Di ba? O yung iba, hi. So, tignan yung reaction mo pag kinakabahan ka. Mukha mo. Okay. Pag medyo duda, meron dyan. Fingerprint, please. Sa labas, meron ha? Meron din to confirm yung passport mo. Tapos, pagmamakanila, sorry. Magko-computer. Ayaw. Ayaw pa rin lumihistro. Please stay on the left. Pero nalalabas. Sundo sa'yo. Hihiwalay ka. Yun. Ibig sabihin nun, may problema ka. May problema doon sa pagrehistro niya sa iyo. Okay? Ngayon, pag naandun ka na, kinakabahan ka na. Oo, syempre. Problema doon sa visa ko. Correct. Dali lang. Medical naman lahat ito. Di ba? Maghihintay ka doon. Oo. Okay. Tutuloy ko yung kwento, mama. Ay, pinitin mo na naman kami. Oo. Ganun. Kung sa bagay, kung maayos naman po mga dokumento, wala kayong dapat ipangatba. Sa US lalo na. Oo. Sa US lalo na, ha? Talaga. O meron din. Hindi rin silang humingiti doon? Meron din doon na mahigpit, ha? Ay, oo, totoo po yun. Tsaka yan ang pinakamahigpit na visa eh. For me, na pagkukuha ka. Depende nga din. Doon sa Estados Unidos, minsan nagawi ako doon eh. Nagawi ako sa New York. Nung meron pa akong US visa. Oo. Oo, kasi may event na obligado akong pumunta. May warding. Layo ng biyahe. Okay? 16 hours. Oo, so pagod na pagod ka na, di ba? Doon ka na. Dating mo doon sa immigration mismo, sa airport. What's your purpose of visit? I have to attend an event tomorrow.
When are you leaving? The day after tomorrow. Suplado! Suplado ang dating! Ginawa pong Quiapo ang US. Really? Yes. Ang mag-isilan. You know? Ay, pag-ibisan! Ang mag-isilan. So what's the event? It's Emmy Award for television. Oh. Please hurry up. I'm hurrying. No, you're deported. Dali na po, we'll be right back. Tingnan natin, pagkain, ha? Pagkain. Yung itlog na binabaong ko, napansin ko lang Inday, ha? Doon sa listahan mo ng iyong pinamimili, parang nagmamahal. Okay, sige. Pero maliban ito lang, ha? Alam nyo, noong mga sinaunang panahon, kapag po sinasabi natin na manok at saka baboy, kumbaga sabi ko nga kahapon, ito sa akin nakakausap na mga kaedad natin, di ba nung panahon natin nakakakain lang tayo ng masarap kapag araw ng linggo? Ganun po yan ha, mga kapatid ha? Totoo yan. Nakakakain ka lang ng masarap kapag araw ng linggo. Pinaghahandaan ng nanay yan. Okay ha? Yes, tanghali ng linggo. Doon ka rin nakakakain ng masarap. No? Nakakain ng manok o kaya po ng baboy. Yun, o karne, baka. Diba? Kasi nga, alam nyo na, sa mga nagdarako. Opo, kapag kumakain ka ng galunggong, yun talaga ho sinasabing pagkain daw po ng mga mahihirap. True. Okay? Nung unang panahon yun, Ngayon, ang galunggong ay mas mahal pa halos sa liempo. At mas mahal sa manok. Pansin po ninyo? Opo, meron pong mga palengke na umaabot na po ng 380 to 400 ang galunggong. Nangyari, Dati-dati nga po ng panahon ni Cory Aquino, di ba nasa nasa kanya magkasaysayan talumpati. Ang presyo ng galunggong, nung panahon na yun nung daw pong, nung nagkaroon na po ng mahabang panunungkulan ng senior, tumaas ang presyo ng galunggong. Yun po ang barometro dati. Pero ngayon, tignan po ninyo. Yung manok, 200 piso per kilo. Magkano ang galunggong? Tignan mo din sa iyong bantay presyo. Halos nga po, pareho na po ng presyo ng baboy. ay ang So ngayon po, pinakamahal. ang galunggong, 380 pesos. yan Isang yung, kapa. yun yung average. No? Oo. Tumalabas, 380 pesos 260 to 380 pesos per kilo. per kilo. Per kilo po yan. So lumalabas ka ngayon, Ba? pangkain na ng mayaman yan. Ay, kapresyo halos ng beef brisket. 320 pesos. Mas mura pa ang manok Yes. na 180 pesos per kilo. Ito ho ngayon ang sitwasyon. Ang tawag dyan ay climate change. Okay, sige. Alam Ganyan ko, po, tawag dyan bagong Pilipinas eh.